Hello everyone, tuturuan ko kayo paano mag-install ng TensorFlow in your Jupyter Notebook kernel. So, kaya natin gagawin to is para ma-access nyo yung TensorFlow even when offline doon sa seminar. So, take note na dapat nyo i-install ito before the seminar para wala na kayong problema mag-download ng TensorFlow kapag nandoon na sa venue. So, una natin gagawin is to create a folder. So, to create a folder, right-click lang kayo anywhere sa desktop nyo. So, click nyo yung new, then folder. Then, I created the folder called TF project. So, TensorFlow project. So, open that folder, then hold shift, then right-click, open in terminal. So, after you click open in terminal, mapupunta kayo sa Windows PowerShell terminal. So, ayan. Open natin sa Windows PowerShell terminal. So, dito kayo mapupunta. Lahat ng itatype ko dito is ilalagay ko lahat sa description. So, pwede nyo na lang siya i-copy-paste from there. Una natin ito type is python-m venv and tfvenv. So, tfvenv is TensorFlow Virtual Environment. Pwede mo naman siyang palitan kahit anong name na gusto mo. Gusto mo TensorFlow lang, pwede mong gamitin yun. Ang gagawin lang nito is to create a folder within the folder na ginawa natin kanina. So, ito yan, tfvenv. Then, we need to activate that folder. So, ang gagawin natin is dot backslash tfvenv backslash scripts then backslash activate. So, kapag pinrompt kayo ni Windows PowerShell na ganito, na hindi raw trusted yung script na to, just type R para ma-run mo siya. So, always dito lang, run once. Type nyo lang R. Then, i-activate na niya yung tfvenv. And after that, just type pip install ipykernel. So, install na natin si ipykernel dito sa tfvenv natin. So, ayan. Marami siyang i-download, then i-install niya. Just wait for it to finish. Then, after niyan matapos, ayan, install niyan. Marami itong gagawin. Then, after niya matapos, wait lang, hanapin ko saan siya matapos. Ayan, after niya matapos, ito yan, dito siya natapos. You need to install TensorFlow naman doon sa folder. So, just, just type pip install TensorFlow. Then, install na niya yung TensorFlow. So, ayan, install na si TensorFlow. Wait mo lang din ulit hanggang matapos siya. Then, after niya matapos, install na din pati Keras within your virtual environment. So, just type python-m ipykernel install /user /name equals tf kernel. Ito kahit anong pangalan to, pero nilagay ko tf kernel. Ito yung maggagawa ng kernel para sa Jupyter Notebook mo. So, ayun. After nyo matype yan, tapos na kayo dito sa step ng Windows PowerShell. So, ayan. Install kernel spec, okay na yan. Once finished na dito, you can go ahead and close this. And open Anaconda Navigator. Tapos, launch nyo lang si Jupyter Notebook. Pag nilaunch nyo si Jupyter Notebook, mapupunta kayo dito. Tapos, usually kasi nag-ano lang ako sa desktop. So, dito ako nagawa ng projects. Kuha muna tayo ng folder para ma-isolate lang. So, try folder. Tapos, within the try folder, click nyo si new. Nakikita nyo dyan si TF kernel. Ito yung ginawa natin kanina dun sa TF project folder. Ayan na siya. Kapag hindi siya lumabas, just reload the page and hopefully lalabas na siya.
So, kapag pinindot nyo siya, instead of this Python 3, gagawa siya ng bagong notebook. So, ayan yun. Then, sa notebook na to, meron ka ng TensorFlow. So, to confirm that, import natin si TensorFlow. Import TensorFlow as TF. So, kapag nag-finish siya without errors, ibig sabihin, present si TensorFlow dito sa virtual environment. So, ayan. Nag-finish siya without any errors. So, ibig sabihin, meron na tayong TensorFlow. And just to confirm na merong Keras within TensorFlow, import natin si Keras. So, from TensorFlow, import Keras. So, ayan. Nandun din sa TensorFlow si Keras. So, meron na kayong TensorFlow and Keras sa virtual environment. So, ayun lang guys. Thank you. Don't forget na install to before the seminar, and maaga kayo pumunta sa seminar kasi maaga rin siya mag-start. So, ayan. Thank you guys.